my beloved Boss Mike Severa. Oh, eto na. Meron ng kalaban si Sarah. Totoo ba? Nako, mukhang meron na nga. Mga kababayan, meron na. Eto na mga kababayan. Ako, matagal kong inaantay yung ganito eh. Kayo ba mga kababayan, di ba? Wala tayong makita at wala pang pahiwatig kung sino ang pwedeng tumakbo. Oo, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo. So, eto na ngayon mga kababayan. Pakinggan ninyo. Pasok! Marcos? Ayan na nga ba? Oh, ano sabi rito? VP Sara versus First Lady Marcos. Nako! Kanino kayo? Press 1 naman kung kay First Lady kayo. At press 2 na lang kung kay Sara kayo. O yung mga DDS, pagkakataon nyo na to. Pwede kayong bumoto. Hindi ko kayo pipigilan, no? Sige na. Para malaman natin kung sino naman nanalo. Oh, pasok! VP Sara versus First Lady Marcos? Sino ang may ambag? Sanay si VP Sara sa marahas na pamamahala na puro pagbabanta. Kaya walang improvement sa sektor ng edukasyon dahil sa controversial na confidential funds. Unti-unti namang naisasabuhay ang kultura ng bansa dahil inaasikaso ni First Lady Marcos ang mga importanteng heritage sites. Katulad na lang ng Pasig River Esplanade na unti-unting nagiging tourist spot at nagbibigay hanap buhay. Dalawang leader kababaihan, ngunit magkaiba ang kanilang hangarin. Ang isa ay may confidential funds para mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Samantalang ang isa ay taos-pusong naglilingkod upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Yun o! Diba? Yung isa'y taos-pusong naglilingkod upang mapagaan ang buhay nating mga Pilipino. Grabe, no? Sa dami ng ginagawa ngayon ni First Lady. Ha? Yung kanyang programa sa Love for All. Ha, mga kababayan? Alam niyo yun? Grabe yun, mga kababayan. Oo, grabe yun. Talagang itong mag-asawa na itong si Pangulong Bongbong Marcos First Lady, adik yata ito sa pagtulong. Oo, baka ito yung tinutukoy ng mga yun. Di ba, Argo, no? Baka ito yung tinutukoy ng mga yun, adik talaga sa pagtulong. Adik sa kakatrabaho, adik sa kakaisip kung ano makakabuti sa atin. Wala pa akong nakita, Argo. Magpresto ka na. Gusto nila si First Lady, oh. Tambak na si Sara. Pero mo, si Sara, tambak na. Wala pa akong nakita ng pumindot ng to. Oh, nahihiya na yung mga DDS dito. Baka gusto nyo naman, DDS, oh. Kahit isa lang. Bumoto na kayo. Si Along talagang maka Duterte yan eh. Di ba, Mayor? Mayor Along. Talaga naman maka Duterte ka eh, di ba? Aminin mo na, di ka naman makukulong. Makukulong ka lang pag nanalo si Mayor Trillanes. Di ba? So ito na, talakayin natin mga kababayan ha. VP Sara versus First Lady Marcos? Yan. Sino ang may ambag? Sanay si VP Sara sa marahas na pamamahala na puro pagbabanta. Kaya walang improvement sa sektor ng edukasyon. Tama, alam nyo mga kababayan, ako etong mga ganitong mga video, ito mga kababayan, hudyat na to eh. Hudyat na to na parang dinadala na, kinukumbinsi na mga kababayan ang ating First Lady para humalili kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam nyo rin naman, isa sa may utak din at matalino talaga. Sino? Si First Lady. Di po ba? At isipin nyo bilang mag-asawa, laging magkatabi yan sa kama. Tuwing magkatabi, bago matulog, hindi maiiwasan ang kwentuhan sa nangyayari. Pinag-uusapan ng mga problema, pinag-uusapan din ng tagumpay. Di po ba? At pinag-uusapan din yung mga vlogger na tatanga-tanga. Ganun yan eh, mga kababayan eh. Hoy, alam mo ba, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Oo nga. Nagkukwentuhan yung mga yan, mga kababayan. Ano? At ngayon siguro, eh bakit? Sino ang itatakbo mo pagka wala ka na? Sabi ni Mr. President siguro, wala nga akong mapili eh. Eh bakit hindi na lang ikaw nga? Ikaw na lang, First Lady.
Oo, wag na natin ilayo pa. Mamimili pa ba kami ng iba? Eh kung nandiyan ka naman, bakit hindi natin ituloy-tuloy yan? Total naman yung mga programa nyo, sandamakmak na. Di po ba? At ang kagandahan mga kababayan, eto, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos hindi namimili kahit hindi kaalyado. Bakit kanyo? Abay sa Davao ba naman mga kababayan Oras hindi yan. Davao City by Kita nyo, Davao City, pinabayaan ba? Hindi pinabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Davao City, pakinggan ninyo. Ito ang Davao City Bypass Construction Project. Matatapos ang konstruksyon with their Twin Tunnel Bypass Road Project. Ang sinasabing pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Inaasahang matatapos na ito ngayong 2025. Ang tunnels ay may sukat na 4.6 kilometro ng kabuuang haba ng proyekto ayon sa Department of Public Works and Highways. Ang Davao City Bypass Construction Project ay isang 45.5 kilometrong bypass road na magsisimula sa Barangay Serawan, Torol, Davao City at magtatapos sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Isa na namang successful project ng Build Better More ni PBBM, inaasahan na ang proyekto ay magpapabuti sa transportasyon at makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Davao City na mag-aambag sa ekonomiya ng lugar. Maraming salamat PBBM, mabuhay! Yan yung sinasabi ko mga kababayan, kaya inis na inis yung mga, kung tutusin nga, parang walang utang na loob talaga si Digong, ano? Biruin mo, yung proyekto, ginawa sa Davao mismo, Davao City, mga kababayan, kung saan si Digong ay taga doon. O kita nyo mga kababayan, pero si Pangulong Bongbong na personal ba? Eh kung iba-ibang presidente lang yan, hahayaan ka. Pero yung Pangulo mga kababayan, kahit ikay kalaban, dahil ang hangarin ko'y maglingkod sa bayan, ganun siya mga kababayan. Di ba? Napakagaling eh. O, ay kita nyo ngayon, nagmamakaawa na si Digong. Sabi ba naman, no? O sana maging parehas ka, Pangulong Bongbong. Kasi darating na ang eleksyon. Ang baba ko sa survey. Para maging parehas ka, panalunin mo ako. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Para maging parehas, panalunin ka, Digong. Abay, si Pangulong Bongbong, kung manalo ka, manalo ka. Kung matalo ka, matalo ka. Ganun yun. O, di ba? O, kita mo. Yan ang sinasabi ko. O, pero mga kabayan, eto tutukan natin. Na confidential funds. Unti-unti namang naisasabuhay ang kultura ng bansa dahil inaasikaso ni First Lady Marcos ang mga importanteng heritage sites. Correct, mga kababayan. Alam nyo ba? Sa kasaysayan, Argo, namasyal ka na ba? Yung Pasig River, mala-Europe na ang itsura. O mga kababayan, ulitin ko lang sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi tulad sa Caloocan, walang proyektong mapuntahan. Wala man lang pwedeng pasyalan. O di ba mga kababayan? Pero eto, tandaan nyo, ang Pasig River, mala-Europe na ang itsura niyan. Oo! Kita nyo mga kababayan. Oh, yung sinasabi kong mala-Europe. First Lady Marcos ang mga importanteng heritage sites. Katulad na lang ng Pasig River Esplanade. Nako! Pasig River Esplanade. Kung inyo mapapantahan mga kababayan, pwede na inyong dayain eh. Dadayain nyo. Nasa Europe ako ngayon. Nasa Europe ako ngayon. Di naman pasyalan, grocery lang eh. Mayor, yung inyong SM Mall, yung nando doon sa Sangandaan, putik na yan, karamihan nalulugi na. Walang tao eh. Yung mga tao, buti pa sa may Grand Central. Oo, pumupunta yung mga tao, siksikan. Eh bakit? Wala nang ibang puntahan kundi SM na lang. Ibig ko sabihin, yung proyekto naman ng gobyerno nyo, sana gumawa kayo. Diba? Ang dami dyan pwede nyong gawan eh. Na pwedeng puntahan ng mga tao. Pwedeng pagjagingan, pwedeng tipon-tipunan ng pamilya para naman na, kahit paano may banding sila.
Kaso wala kaming mapuntahan sa Caloocan. Meron naman. Kaya lang, ikakahiwalay ng mga jowa at asawa. Puro beer house eh. Nakikita ko sa MacArthur pag dumadaan ako araw-araw. Wala stick. Mayor Along, yung ano kailangan? Yung pang-pamilya ba? Diba? O mamaya, napunta tayo sa mga bar. Yan, isa sa tatalakayin natin ha. Ano pa yung ginagawa ni First Lady? Unti-unting nagiging tourist spot at Yes! Hindi, tourist spot na nga yan eh. Pero alam mo, yung mga ilaw pa lang na nakalagay na ganyan, no? Picture kang gano'n, no? Sabihin mo, nasa Europe ako. I-background mo yung tulay. Sabihin mo, nasa San Francisco ako. Putik na yan. Ganon dapat ang, mga programa. Kita nyo ha, mga kababayan, ang ganda-ganda. Proyekto yan ni First Lady. At hindi lang yan, may proyekto pa yan na pinagmamalaki ni Munting Tinig, yung Love for All. Oo, ni First Lady. Kita nyo? bibigay hanap buhay. Dalawang leader kababaihan, ngunit magkaiba ang kanilang hangarin. Magkaiba ang hangarin. Yung hangarin nung isa makakuha lang ng pera. Yung isa magserbisyo sa bayan para kapakinabangan ng mamamayan. Etong si Sarah, tanungin nyo naman. Sarah, may pondo ka naman. Sarah, may confidential fund ka naman. May intel fund ka naman. Tanong ko lang, ano proyekto mo? Bukod sa pagtatanim mo ng isang puno. Di ba? Yun lang naman ang tanong natin dyan. Ano ang proyekto ni Sara Duterte na napakalaki ng pondo? Ang isa ay may confidential funds para mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Samantalang ang isa ay taos-pusong naglilingkod upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Yun! Galing, no? Mga kababayan, kaya tamang-tama yung boto nyo. Hindi kayo nagkamali. Pero alam nyo, eto yan. Eto yan. Leticia, makinig ka. Bruce Lee, Iris Ledesma, Paring Jigs, Robbie Ong. Eto, makinig kayo. Jai Sales, sa mga moderator, Cheryl Santa Maria. Eto ay sinyalis na. Kapag pa eto, nadagdagan tong mga video na ganito, na sunod-sunod na panay na yung pagpapakita ng ginagawa ni First Lady, tandaan nyo, ang makakalaban ni Sara Duterte sa susunod na eleksyon, walang iba kung hindi ang ating mahal na First Lady. May puso at mayroong pinapakita, hindi puro salita. Puro gawa, hindi puro ngawa. Ang tanong ko lang, kailan nyo ba nakitang nagsalita yan? Nagsalita na, sinasabi yung ginagawa. Hindi ho nagsasalita ng ganon. Ang ginagawa ay ang pagtulong, ang paggawa ng mga proyekto nang walang kahit na anong pagyayabang. Diba? Hindi nagyayabang, hindi nagsasalita. Pero may makikita kayong resulta na ginawa. Hindi tulad ng isa, ngawa ng ngawa, wala namang nagagawa. Yun po yun eh. Kaya, kung sila ang maglalaban, mga kababayan, sa darating na 2028, abay, kalmahan nyo na yung sarili nyo. Mukhang magandang laban to. Di po ba, mga kababayan? Kasi, ang Pangulong Bongbong Marcos, parang siya. Walang tigil sa kakagawa ng proyekto. Tignan nyo to. Oras na para gamitin. Bukas ang administrasyon ni PBBM sa malaking hakbang upang maging mas mura at sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Nyo, mga kababayan, ang iniisip niya yung kapakinabangan talaga ng lahat. Ngayon, eto na. Mukhang kinakasana ang pagbubukas ng nuclear energy. Tulad ng sa Bataan, Sayang lang. Kasi nga mga kababayan, kung natuloy lang yun noon, alam naman natin, mura lang. Mura lang sana yung kuryente natin. Ngayon mga kababayan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas na ang idea na magpagawa. Ganun magsalita si Pangulo, na
na magpagawa tayo ng nuclear power para nang sa ganon ay makatipid tayo sa kuryente. Ganon mga kababayan, grabe. Ibang klase talaga si Pangulo eh. Sa pamamagitan ng nuclear energy, ang Maharlika Investment Corporation naman ay handang mag-invest para sa napakalaking proyekto na ito. Kita nyo, Maharlika Investment Fund, laging binabanatan ni Largo. Ngayon, ano masasabi nyo doon sa naisip nilang yon? Kita nyo, puro proyekto pala, ang dulot. Tapos, panay ang batikos ninyo. Sinasabi nila, pupurakutin lang yan. Nanakawin lang yan. Pero kita nyo naman, yung NGCP, konting kembot na lang, mapapasa mamamayang Pilipino na dati pinamigay, ibinenta ni Digong. Ngayon, mga kababayan, pinipilit na bawiin yon. At etong nuclear energy naman, nako, eto'y pinagpaplanuhan na gumawa tayo ng bagong ganito at manggagaling sa pondo ng Maharlika Fund. Galing mga kababayan, galing ng utak ni Pangulong Bongbong. Manang-mana sa tatay niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yang mag-ama na yan, mga kababayan, yan dapat ang pinapatato sa noo nyo. Ay, yung mga DDS, di ba mahilig magpatato? Ipatato nyo yung mukha ni Pangulong Bongbong at ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa noo nyo. Ganon. Di ba? Sa pamamagitan ng nuclear energy, mapapababa ang presyo ng kuryente sa buong bansa na hindi naaapektuhan ng supply. Talagang napakalaking tulong nito sa lahat kapag natuloy. Grabe, mga kababayan, ganda niyan. Dapat matuloy yan. Siyempre, kukontray na naman yan ng mga DDS. Sasabihin nila, tutol kami dyan, delikado yan. Yung mga banat, di ba, ng mga dilawan dati, sabi, tutol kami dyan, tutol kami. Delikado kasi yan, hindi yan. Makakaano ng kalusugan ng mga Pilipino yan. Kagano na naman yung mga DDS na eengot-engot, Siyempre, kapag gumawa ng proyekto si Pangulong Bongbong Marcos, mamahalin nyo ng husto yan. Tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Komunista ba yan? Beauty yan ang maganda, yung kaya tandaan ninyo. Sabi ko na nga ba, sa wakas may kainatnan na ang alin. Ang alin? Ang pera ng ayan na. Di ba? Ewan ko kay Mayor Along. Mayor Along, ano yung inambag nyo naman? May ambag ba kayo? Pero parang walang nagbabago sa inyo, no? Mayor Along, ano nagbago sa Caloocan? Yung mall, hindi nyo naman proyekto yan. Mall yan eh. Privado yan. Yung publiko, yung project mismo ng lungsod nyo. Naman ako makita, puro lang pintura, puro drawing, anak ng pating. Kaya mga kababayan, ulitin ko lang sa mga taga-Caloocan, kung gusto nyo talaga ng pagbabago, Mayor Trillanes lagay nyo. Hayaan nyo muna. Okay na lang si Mayor Along dyan. Di ba? Yung monumento, lilipat ko sa siya. Hindi nga eh. Kita nyo ang sama. Tingnan nyo Kung makikita nyo si Andres Bonifacio doon sa tuktok, may nakaganon na parang ibon. Binigyan pa nga ng kalaban eh. Tingnan nyo yung isang hotel doon, mga kababayan. Nandun si Ultraman. Kulang na lang, magsalpukan eh. Palastik. Nakita nyo ba yon? Diba sa monumento, meron parang may pakpak doon na may espada. Binigyan nila ng kalaban. Nando doon sa tuktok ng hotel na Astrotel ba yun? Puta, parang si Ultraman. Kulang na lang, magsalpukan sa area yung dalawa eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ayan po. Ang ating panibagong mga proyekto na malapit nang
umpisahan, o sana sa lalong madaling panahon, ang Pangulong Bongbong sa madaling salita, hindi natitigil sa kakaisip kung anong maganda para sa bayan. Diba? Oh, eto pa, kita nyo naman, pasok. Ang Davao City Bypass Construction Project. Matatapos ang konstruksyon With the Twin Tunnel Bypass Road Project, Ang sinasabing pinakamahabang mountain tunnel sa Pilipinas. Inaasahang matatapos na ito ngayong 2025. Ang tunnels ay may sukat na 4.6 kilometro ng kabuuang haba ng proyekto ayon sa Department of Public Works and Highways. Ang Davao City Bypass Construction Project ay isang 45.5 kilometrong bypass road na magsisimula sa Barangay Serawan, Torol, Davao City at magtatapos sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Isa na namang successful project ng Build Better More ni PBBM, inaasahan na ang proyekto ay magpapabuti sa transportasyon at makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Davao City na mag-aambag sa ekonomiya ng lugar. Maraming salamat PBBM, mabuhay! Kita nyo mga kababayan, sa mismong bayan ni Digong yan, mga kababayan. Noong panahon ni Digong, hindi man lang nagawa yan. Noong panahon ni Pangulong Bongbong, hindi pa natatapos ang termino. Wala pa sa kaligitnaan, matatapos na yan. Kaya sa mga taga Davao City, tandaan nyo kung sino ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, boto nyo si Nograles. Oo! Palitan nyo na si Digong. Oo, yung mga Duterte, abay, matagal na kayong binabaon. Pero ninyo, confidential fund nila, 460 million. Taon-taon! 460 million. Pero tignan ninyo, yung mga tinatago sa mga likuran, mga squatter, mga nanggigitata, hindi man lang kayo maambunan. Bibigyan kayo, papipilahin pa kayo ng kehaba-haba. Parang sa Caloocan. Magbibigay, tuyo na lang. Pwede bang basa naman sa susunod, Mayor Along? Baka naman, Mayor Along, sa susunod, wag tuyo. Basa naman ang ibigay mo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.